Magandang umaga po ng Martes sa inyong lahat at narito na ang lagi ng ating panahon ngayong December 19, 2023. Sa ating latest satellite images, narito pa rin ho itong low pressure area. Ito ho yung bagyong Kabayan na naging isang low pressure area na lamang kahapon bandang 2:30 ng hapon. Huli natin namataan itong low pressure area na to sa layong 290 kilometers kanluran, timog kanluran ng Zamboanga City, diyan sa may bahagi nga ng Mindanao. At base sa ating pinakahuling mga datos, medyo malita ho yung tsansa na lumakas pa ulit ito at maging isang ganap na bagyo at bumalik maging isang kabayan ulit. Subalit, patuloy pa rito yung mamonitor sa mga susunod na araw. At base rin ho sa ating mga latest na datos, posible ho na ang pagkilos itong low pressure area nito ay dito naman sa may bahagi ho ng Palawan, particular na sa may southern part ng Palawan. Samantala, ang patuloy pong pag-iral ng northeast monsoon o yung hanging amihan ay magdadala pa rin ng mga mahihinang pag-ulan, particular na sa bahagi ng Cagayan Valley at Cordillera, habang ang shear line ho, ito yung boundary ng malamig na hanging amihan at ng easterlies o yung hangin na bumula sa karagatang Pasipiko. Inaasahan pa rin natin magdadala ito ng mga pag-ulan, partikular na dito sa may bahagi ng Bicol region, gayon din dito sa may bahagi ng Aurora at Quezon. Asahan pa rin ho natin ang malaking tsansa ng mga pag-ulan sa malaking bahagi ng Visayas, ng Mindanao, sa Palawan, Mimaropa at bahagi ng Bicol region at kasama rin din yung Quezon province. Dulot nga ho yan ng pag-iral pa rin nitong shear line ho, no? At kayon din ito dala pa rin na kaulapan ng low pressure area na formerly ito ho yung bagyong Kabayan. Asahan naman natin dito sa may bahagi ng Luzon ang generally fair weather, pero posible pa rin ho yung mga passing rain showers, mga mahihinang pagpulan na dulot ng amihan. Inaasahan natin na hihina ho yung amihan sa mga susunod na araw at itong shear line ay maaaring umabot sa may bahagi ng Cagayan Valley region, kaya posible ho sa mga susunod na araw yung Cagayan Valley maaaring makaranas ng mga pagpulan dulot naman ng shear line. Tingnan nga natin magiging lagay ng panahon sa bahagi ng Luzon. Makikita nga ho natin malaki ang tsansa ng pagpulan, partikular na sa bahagi ng Mimaropa, gayon din ho dito sa may Bicol region at ilang bahagi ng Calabarzon. Yan ho ay dulot pa rin nitong mga kaulapan na dala ng shear line at inasahan din kasi natin nalalapit sa bahagi ng Palawan yung low pressure area na maaaring magdala ng mga pagpulan. Sa nalalabing bahagi ho ng ating ng Luzon, asahan pa rin natin yung mga isolated o pulo-pulo mahihinang mga pag-ulan, particular na nga ho dito sa may bahagi ng Kamaynilaan at western section ng Luzon, habang sa may bahagi ho na Cagayan Valley at Cordillera ay malaking tsansa ng maulap na kalangitan na may mga mahihinang pag-ulan na dulot nga ng hanging amihan. Dumako tayo sa Visayas at Mindanao. Dulot din ho ng shear line ay inaasahan pa rin natin ang maulap na kalangitan na may mga pag-ulan, particular na malaki pa rin yung tsansa ng mga pag-ulan sa malaking bahagi ho ng Visayas. Although na-expect ho natin within the day sa pagkilos ho, pakanluran, hilagang kanluran ng low pressure area, posibleng papunta na ho sa generally fair weather ho, yung malaking bahagi ng Visayas sa mga susunod na araw. Dito ho tayo sa Mindanao, makita rin natin ang malaking tsansa ng maulap na kalangitan na may mga pag-ulan sa malaking bahagi ng Mindanao, lalo na nga ho na itong low pressure area ay malapit ho sa may bahagi ng Zamboanga City. Sa ngayon nga ho, may nakataas pa rin tayong gale warning sa malaking bahagi na ating bansa, particular na dito sa may silangang bahagi, particular na dito sa may Luzon, yung area ho ng Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, gayon din sa Batanes, Cagayan kasamang Babuyan Islands, sa may bahagi ng Isabela, Aurora, Northern Quezon kasama Pulilio Islands, Camarines Norte, yung northern and eastern coast ng Catanduanes, eastern coast ng Albay at eastern coast ng Sorsogon. May nakataas pa rin tayong gale warning dito sa may northern eastern coast ng Northern Samar, sa eastern Samar, sa Leyte, sa southern Leyte, particular na yung eastern section ho ng southern Leyte, Dinagat Islands, Surigao del Norte, Surigao del Sur, at Davao Oriental. Makikita ho din nga itong mga area kung saan meron ko tayong pulay-pula na bahagi ay inaasahan natin magiging maalon pa rin yung karagatan, posible hanggang 4 na metro ang taas ng alon, 4 or 4.5. Kaya po delikado pa rin maglayad, lalong-lalo na yung maliit sa sakyang pandagat at malilit na mga bangka. Ay sa mga kababayan ho natin, lalong-lalo na sa mga panahon na ito na tayo po ay naglalakbay patungo tayo sa holiday season. Asahan ho natin medyo delikado pa rin maglakbay dito sa mga bahagi ito ng ating bansa. Kaya iba yung pag-ingat pa rin po para sa mga kababayan natin. At ito pong mga malalakas na alon na ito ay dulot ng pinagsama epekto ng hanging amihan, dahil din itong shear line at saka po yung umiral din po ng low pressure area.